Kung isa kang fan ng basketball noong dekada 90, imposibleng hindi mo nakita ang logo na ito. Isang basketball player, walang numero at napaka-generic tignan. Tinatawag itong End 1 basketball. Nagsimula sa pagbebenta ng mga apparel, sapatos, hanggang ang End 1 na ang naging mukha ng streetball basketball at pinasikat ito sa mainstream, hindi lang sa Estados Unidos kundi sa buong mundo. Pero sa biglaang pagsulpot nila sa basketball scene, biglaan din itong pagbagsak at paglalaho sa kinang ng kasikatan. Sa episode na ito, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang naging dahilan sa rise and fall ng End 1 basketball. Sa pagbubukas ng dekada 90, nakakaranas na ang NBA ng ikalawa nitong Golden Age. Sa pagtatapos ng kasikatan ng era nila Larry Bird at Magic Johnson, ang pagpapalit ng mukha ng liga. Nandyan sina Charles Barkley, Patrick Ewing at syempre si Michael Jordan. Lumaganap sa buong mundo ang NBA, lalo na sa mga bansang hindi pa nakikilala ang larong basketball. Noong 1993, bukod sa pagpapalabas ng mga full games ng NBA, nagsilabasan ang mga NBA shows noong 90s. Nariyan ang NBA Inside Stuff, NBA Jam Session at NBA Action, kung nasaan ang paborito kong segment na Courtside Countdown. Dito pinapakita ng liga ang mga highlights at mga bagay tungkol sa mga paborito nating NBA players na maaring hindi nakikita sa hardcourt. Dito kumuha ng inspirasyon ang mga founders ng End 1, sina J. Cohen Gilbert, Seth Berger, at si Tom Austin mga graduates ng University of Pennsylvania Wharton School, kung saan ang End 1 ay isa lamang nilang school project. Bakit nga ba ito tinawag na End 1? Ang End 1 ay isang termino sa basketball kung saan tumira ang player at naipasok ito habang tinatawagan ng foul at may pagkakataon siyang pumuntos ng extra point sa foul line. Kumbaga sa atin pwede rin itong tawaging foul counted. Dahil sa extra point kaya ito tinawag na End 1. Nagsimula sila sa pagbebenta ng mga t-shirts na may generic na basketball player na tila nagko-crossover na gaya nito. At kinalaunan tineternuhan pa ito ng mga trash talk statements na gaya na lang din ito. Naging hit ang kanilang paandar lalo na sa mga college students na basketball player din. Dahil na rin sa magandang pagtanggap ng basketball public, naengganyo silang ituloy ang pagbebenta ng t-shirts na may mga bago pang design. Hit na hit ang kanilang brand at dahil dyan kumita sila ng malaki. Nakaipon sila ng $1.6 million sa kanilang unang taon. Napansin sila ng kilalang sports apparel shop na Foot Locker at umorder ito ng 13,000 units ng kanilang mga t-shirts. Hindi sila nakontento sa mga t-shirts lang. Nagdagdag pa sila ng mga produkto gaya na lamang ng mga headbands, wristbands at syempre ang usong-uso noong 90s, ang sapatos. Naintindihan ng mga owners na kung gusto nilang kalabanin ang mga basketball apparel giants, dapat meron din silang signature shoes. At para maging epektibo ang kanilang pagkakaroon ng sapatos, kailangan meron silang endorser syempre. Nahanap nila ang kauna-unahang endorser sa katauhan ni Stephon Marbury. Si Marbury ay isang malaking NBA prospect sa panahon na ito. Lumilikha na siya ng ingay sa Georgia Tech bago pa man tumapak sa NBA. Isa lamang si Starbury sa mga rookie sa NBA na meron kaagad shoe deal. Pumirma siya ng 10-year deal sa End 1. Na-launch na ang kauna-unahang signature shoes ng End 1, ang End 1 Stephon Marbury's. Una itong nasilayan sa NBA sa 1997 All-Star Game kung saan suot-suot ito ni Marbury. Sabi nga ng mga basketball analyst, tuluyan nang na-penetrate ng End 1 ang market share pagdating sa basketball apparel at maganda ang kanilang future projection dahil sa move nilang ito. Kaya lang isang malaking dagok ang nangyari sa kanilang natatanging endorser. Sa kauna-unahang regular season game ni Marbury, suot-suot ang kanyang End 1 signature shoes, ay nakaranas naman ito ng ankle injury. Umugong sa buong basketball community ang insidenteng ito, partikular sa End 1 bilang patama, bilang shoe startup company. Kinwestiyon nila ang pagiging baguhan ng End 1 sa paggawa ng sapatos at sinabing hindi pa nila alam ang kanilang ginagawa. Maaring maganda sa mata ang kanilang sapatos, pero wala sila ng teknolohiya at karanasan sa paglikha ng komportableng sapatos o safe na sapatos gaya ng Nike, Adidas at iba pang shoe company. Napahiya ang End 1 dahil dito.
Pero ito rin ang nag-udyok sa kanila na umisip ng bagong paraan para mapanatili nila ang kanilang branding sa merkado. Sa katapusan ng 1998, isang misteryosong VHS tape ang ipinadala sa End1 office na galing sa coach ng Benjamin Cardoso High School basketball team na si Marquise Kelly. Ang laman ng VHS tape ay ang hindi pulidong mga kuha ng mga highlights ng isang streetball basketball player na nagngangalang Rafer Alston, na siya namang naglalaro na sa Fresno College at papasok pa lamang sa 1998 NBA Draft. Ayon kay Coach Kelly, iniisip niyang baka gustong kunin ng End1 Basketball bilang bagong endorser si Rafer Alston sa pagpasok nito sa NBA. Namangha ang End1 sa mga crossovers, dribbling at showmanship ni Skip Tumaylu, ang streetball name ni Rafer Alston, at kinalaunan ay kinuha siya bilang bagong endorser ng End1. Nakaisip ng marketing strategy ang End1 sa ipinadalang VHS tape at tinawag itong Skip Tape, na ang VHS tape ni Rafer Alston ay naging promotional tape ng End1 sa bago nitong likhang sapatos, at ang Skip Tape na ito ang kauna-unahang bersyon ng tinatawag nilang End1 mixtapes. Gumawa sila ng kopya ng mixtapes na ito at ipinamigay ng libre kasama ang bago nilang sapatos. Marami ang natuwa sa VHS tape na ipinapakita ang husay ng isang streetballer. Pero kung tutuusin, ang streetball basketball hindi naman talaga bago. Sa panahon nila Wilt Chamberlain at Julius Erving, sikat na ang streetball brand ng basketball, lalo na ang Rucker Park sa Harlem. Pero sa pamamagitan ng mga mixtapes na ito, lalo pa nitong pinasikat ang streetball. At dahil maganda ang tanggap ng publiko, muling nakaisip ang End1 para magtuloy-tuloy ang kanilang pag-produce ng mga mixtapes. Dumayo sila ng mga local courts, kabilang na ang sikat na Rucker Park. Gumawa sila ng sarili nilang basketball team at lalabanan nila ang mga local players ng kanilang binisitang lugar. At habang naglalaro sila at dumadayo sa iba't ibang panig ng Estados Unidos, nakakadiskubre sila ng mga mas mahuhusay na streetball players, gaya na lamang nila Hot Sauce, Escalade, Professor, Spida at marami pang iba. Imbis na mga tunay na pangalan ang gamit nila, mga nicknames na usong-uso na rin sa NBA sa mga panahon na ito. Sumikat lalo ang End1 brand ng basketball, lalo na ang mga players nito na tila celebrity na kung ituring. Bukod pa sa mga End1 players, madami ding nadagdag na NBA players bilang mga endorsers. Ilan lang sina Darrell Armstrong, Rafe LaFrentz at Rex Chapman. Sa pagsapit ng summer ng 1999, aabot na sa 200,000 mixtapes ang naipamigay sa publiko sa loob lamang ng 3 linggo. Sa pagpasok ng bagong milenyo, palong-palo na ang kasikatan ng End1. Nakuha na rin nila bilang mga endorsers ang mga NBA players na sina Latrell Sprewell, Jamal Crawford at Kevin Garnett. Laganap na rin ang mga produkto ng End1 sa Foot Locker at Foot Action. Sa pagtatapos ng 2001, pangalawa na ang End1 sa market share ng basketball apparel, pati na rin ng sapatos, kadikit ang numero 1 Nike. Hindi na lang sa Estados Unidos sikat ang End1, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang narito ang Pilipinas. Unang panood ko ng sinasabi nilang mixtape hindi na sa VHS, kundi sa mga pirated VCD na nabibili sa Quiapo o Divisoria noon. Gayunpaman, maraming mga Pinoy ang napabilib sa kakaibang style ng basketball na hindi natin nakikita sa NBA o kahit anong formal na liga. Sa pag-usad pa ng dekada 2000, lumaganap na sa buong mundo ang kasikatan ng produkto ng End1, pati na rin ang mga basketball tours nila. Nagkaroon na rin sila ng sariling video game. Mula sa paglalaro sa streets o kalye, napupuno na rin nila ang mga arena saan man sila mapunta. Mismong si Vince Carter sinuot pa ang End1 shoes sa kanyang 2000 Slam Dunk competition. Tinawag itong End1 Tai Chi at kinukonsiderang isa sa mga best basketball sneakers sa kasaysayan. Ang End1 basketball sneakers hindi lang basta sapatos na ipanglalaro, kundi isang simbolo ng kultura ng hip-hop, streetball at innovation. Sa dami ng mga achievements ng End1 sinasabi nilang hindi maglalaon ita-take over na nila ang sports apparel market, pati na rin ang basketball sneakers market. Bakit nga ba pumatok sa publiko ang End1 Basketball? Napaka-unique kasi at kakaiba ang brand ng kanilang basketball.
Maraming mga galaw sa End 1 ang hindi mo makikita sa regular NBA o kahit anumang formal na liga. Imbis na sa puntos o mga plays na katuon ang bawat teams, mas binibigyan nilang halaga ang showmanship o angas ng bawat crossover, dribbling o mga alley-oops na kung gagawin mo sa isang regular NBA game, malamang tatawagan ka ng double dribble, traveling o lifting. Isa sa naging halimbawa nito ang naging karera ni Skip Tumaylu o Rafer Alston, ang nag-iisang streetball legend na nakapasok sa NBA. Aminado si Alston na nahirapan siyang mag-adjust ng galaw noong bagong pasok siya sa NBA. At gaya ng play na ito, minsan siyang nag-showboat pero napituhan siya ng referee. Jeff Barrett in the graphics all have done a great job. We have the easy job here, Dewey. Absolutely. Say amen to that. I'm still in awe of how the picture gets up out of the truck. How does that picture get to your house? There you go. 1:15 to go. 92 to 73. Milwaukee just finishing it out. And a little fancy stuff, and traveling is called against Rafer Alston. He gets a little fancy coming in late in the game. But why not the Milwaukee Bucks? Naging disente naman ang naging playing career ni Alston sa NBA, pero aminado siyang malaki ang pagkakaiba ng streetball sa NBA sa maraming aspeto. Hindi lang mga players ang nagkakaiba sa End 1, kundi ang mismong mga commentator nasa court na, habang tuloy ang laro na parabang siya mismo tinatrash talk ang mga defender. Ang mga manonood hindi pinagbabawalang mag-ingay o mang-asar sa mga players, at may mga rules sa basketball na hindi ginagamit sa isang End 1 game. Pero ano nga ba nangyari at bigla na lang silang bumulusok pa ibaba? Maraming mga basketball analyst ang nagsasabi na nagsimula ang pagbagsak ng End 1 sa commercial na inilabas ng Nike noong 2001, kung saan ipinapakita ang pag-embrace ng Nike sa streetball culture. Alam ng lahat ng tao na isa itong patama sa End 1 na nagmumula sa Nike. At hindi pinapayagan ng Nike na may kumakalaban sa kanila sa market share ng basketball apparel. Isa itong paghamon sa End 1 na bigo namang harapin ng batang kumpanya. Tatlong dahilan daw kung bakit nalaos ng mabilis ang End 1 basketball. Una ay ang financial mismanagement. Lingid kasi sa kaalaman ng publiko at mga fans ng End 1 bago pa man mailabas ang nasabing commercial ng Nike, nakakaranas na ng problemang internal ang End 1. Mula sa sales ng kanilang mga produkto, ang hidwaan ng mga End 1 basketball players, at mga maling desisyon ukol sa marketing at strategic planning. Bumaba ang sales ng mga End 1 apparel at sneakers dahil mabilis daw nagsawa ang tao sa mga design na ino-offer nito. Sa mga players naman nagkakaroon ng inggitan tungkol sa sahod at kasikatan na mismong mga players nila nagkakaaway-away na. Inakala ng End 1 na nasa tugatog na sila ng tagumpay at naging kampante sa kasalukuyang estado, kaya hindi raw nila napaghandaan ang hinaharap. Dumagdag pa rito ang biglaang pagbenta ng End 1 company sa bago nitong owners na ikinatampo ng mga players at mga supporters nila dahil wala man lang abiso o pasabi na ang kumpanya pala ay naibenta na. Pakiramdam tuloy ng mga players at mga fans ng End 1 na-traidor sila at hindi pinapahalagahan ang suporta na ibinigay nila sa mga nagdaang taon. Naibenta ang End 1 sa American Sporting Goods ng 2005 at pagkatapos sa Brown Shoe Company ng 2011. Ilang buwan lang ang lumipas naibenta naman ito sa Galaxy Universal na siyang may hawak na ng End 1 brand magpasa hanggang ngayon.
Isa pang nakikitang dahilan ng pagbagsak ng End-1 ay ang pagkamatay na rin ng streetball basketball sa Estados Unidos. Mabilis mang sumikat ang streetball sa bansa, pero mabilis din itong namatay. Hindi na masyadong sumusuporta ang mga tao sa mga tours ng End-1 at kakaunti na rin ang nanonood. Sumabay pa rito ang pagputok ng internet, lalo na ang YouTube, kung saan mas naging madali ang pag-broadcast ng mga tao sa kani-kanilang basketball skills online. Ang huling dahilan kung bakit nalaos ang End-1 ay ang mismong mga owners nito. Partikular kay Tom Austin na siyang Mr. Creative sa 3 owners at siya raw ang pinakamasipag sa mga ito. Siya ang nagde-design ng mga bagong t-shirts, sapatos at iba pang produkto ng End-1. Kaya lang dahil na rin sa kasipagan niyang ito, siningil siya ng kanyang kalusugan. Na ospital siya at kinailangan ng mahaba-habang pahinga. Doon niya napagdesisyonan na bitawan na ang End-1 at ipaubaya na lamang ito kina Seth at Jay. Alam ng dalawang natitirang owners na mahihirapan silang patakbuhin ng kumpanya kapag wala na si Tom. Kaya napagdesisyonan nila na ibenta na lamang ito. Kung tutuusin, meron pa rin namang End-1 ngayon at patuloy ang pagbebenta nila ng mga produkto at pagsasagawa ng mga basketball tournaments sa iba't ibang panig ng Estados Unidos. Pero alam nating lahat na hindi na kasing sikat at kasing kapangyarihan na gaya ng dati. Naabutan mo ba ang End-1 noong hook na hook ka pa sa basketball dati? Nahilig ka rin ba sa panonood ng mga End-1 mixtapes? I-share mo naman sa comment section ang kwentong End-1 mo. Marami pong salamat sa pakikinig at panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video.